leader para sa ating one song prayer. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy po tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. Pagitan po natin siya ng isang Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Come, Holy Spirit, pour on me now. I need your anointing, come in your power. Yes, Lord. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Go, Holy Spirit, once again. Come, oh yes, Lord, nandito ko rin Panginoon na ulit I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. I'm reaching for your heart. I'm reaching for, yes, Lord, hallelujah. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you and spirit and truth. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. I worship you. I worship you in spirit. I worship you. I worship you in spirit. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Praise God, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name. We exalt you, Father. Hallelujah, hallelujah. Ama namin banal. Sa pangalan ng Panginoong Isus, salamat po sa umagang ito. Na muli kami, Lord, nagtipon-tipon upang bunitain, Lord, ang araw na ito, Lord, ng inyong pagkabuhay, Lord. Jesus Christ, hallelujah. Lord, salamat, Lord, sa oras na ito na binigay mo sa amin ang pagkakataon, Lord. Kunting sakripisyo lang ito sa amin na gumising ng maaga, Lord. Sa laki ng ginawa mo, Lord, pampasakit sa amin, Lord, upang ligtas kami, Lord, sa tiyak na kapahamakan, Lord Jesus Christ. Salamat sa umagang ito, Lord. Gabayan mo po kami, Lord Jesus Christ. Sa gawain na ito, Lord Jesus Christ, hallelujah, dahil wala kami magagawa, kung wala ka sa buhay namin, Lord Jesus Christ. Ang lahat ng gagamitin, Lord, ikaw, Lord, ang magbigay, Lord, ng pangunawa, Lord, lalo na ang magdala ng iyong banal na salita, Lord. Tago mo siya sa iyong likuran na ikaw nakikita, Lord. At ang mensahe na ibahagi ni Lord Jesus Christ. Munawaan namin ito ng lubusan at ito, Lord, ang aming sa buhay na ayon sa iyong kalooban, Lord Jesus Christ. Hallelujah.
Pinadalangin ko, Lord, ang mga kapatid na paparito, Lord. Ingatan mo po sila, Lord Jesus Christ, na makarating dito na maluwalhati sa baysambahan, Lord. Upang sama-sama kami, Lord, magpuri, magpasalamat sa iyo, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Lord, inanyahan ko yung banal na Espiritu na siyang manguna sa gawain ito, Lord. Matagumpay kami, Lord, na makatapos, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Lord, salamat ang lahat ng kapurihan. Pasalamat sa tangi mong pangalan makapangyarihan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Psalms 136 verse 1 to 4. O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Verse 4. Dakilang himala at kababalaghan, tanging siya lamang ang makakagawa, pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Purihin natin ang ating Diyos. Patuloy po tayong umawit sa ating Diyos. Hallelujah. Di manganap ba sa kawalan, pagpapala ko'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinan pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking patuloy kay nagkukulang sa mata. At higit pa, biyaya nito ang maabang sa banda. At higit pa, sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa, yes Lord. Di mangangamat sa kawalan, pagpapala mo'y lagi laan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagkama mo'y tiyak at tukod. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pagsulit. Yes, Lord, hindi ka nagkukulang. Sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaabang. Sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na pang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking patuloy di nagkukulang. Sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaabang. Sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na pang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa.
Hallelujah! Patuloy po na tayo magpuri sa Diyos. Kung aking mamasan ang kalawakan, hindi ko maunawaan aking dahilan kung bakit ako'y pinilit kong inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay yung binigay sa akin. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, aking sandigan, hindi mo bayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, ay yung binigay sa salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na at sa'yo'y sumamba. Wala lang naisipin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala lang naisip pa, kundi pasalamatan. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord! Hallelujah, Jesus! Maraming salamat, Panginoon. Ika'y aming sandigan, O God, sa panahon may mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon. Kaya nandiyan para sa amin, O God. Yes, Lord. Thank you for everything, O God. Hallelujah. Yes, Lord. Tuloy po kami tayo magpulit sa ating Diyos. Pawilan po natin at the cross. Oh Lord, you search me. You know my way, even when I feel you, oh God. Even when I feel you, I know you love me. Your holy presence, your holy presence surrounds us, oh God. Surrounded me in every season and
Glory fills the highest place. What can say forever? You go before me, oh God. You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. Your hand upholds me. I know you love. I know you love me, oh God. I know you love me at the cross. At the cross I bow my knees. Where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can say for us at the cross? At the cross I bow my knees. Where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Yes, oh God. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. Yes, Lord. When you said that it is done. You tore the veil, you made a way. When you said that it is done, and we the earth scream, and will be walls from my eyes, and you stand before me. I know you love me. Oh, I know you love me. On the cross I bow my knees. Why your light was yes so good. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross, at the cross, I yes, Lord, thank you for your blessing for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the
the Lamb sitting on the throne. Crown you now with me. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the guardian of heaven, you are worthy is thou. Awitin po natin muli. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the years past death. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated, yes, Lord, the cross. Are you now within cross? You reign victorious, yes, Lord. Yes, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Why didst thou, why didst thou forgive love? Why didst thou? Why didst thou? Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Worthy is your name, O God, hallelujah. Worthy is the Lamb, O God. Thank you for your love, Lord. Thank you for your goodness, O God. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin, O God. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa amin, O God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Glory for your name, oh God. There is none like you, Jesus. Maraming salamat, O Diyos. Pagtubos mo sa amin, Panginoon, sa mga kasalanan, O God. Salamat sa pagsasakrisyo mo sa amin, O God. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, O God. You are worthy to be praised, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. There is none like you, Jesus. There is
none like you, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tawarin mo kami pa sa mga kasalanan, O God. Oh, hallelujah, Jesus. Sa iyo po namin ibinabalik ang pagpulit pa sa salamat, O God. In the mighty name of Jesus Christ. Amen! Amen. Na-bless po ba ang bawat isa? Maraming salamat po sa ating music team. At ngayon naman po sa ating pong pagpapatuloy, inaanyahan ko po ang bawat isa na i-open natin ang ating spiritual eyes, spiritual ears po at ang ating mga puso para sa mensahe ihatid po ng ating pastor na si Pastor Jerry po. Muli tayong tumayo at aniyahan natin muli ang Banal na Espiritu, ang kanyang presensya ngayon. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, and thy strength and thy power. Come in thy own special way. Come like a spring in the desert. Come to the withered of soul. Lord, let the sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, and thy strength and thy power. Come, with thy own gentle grace. Tinatawagan natin si Sister Angel, siyang magbabasa ng gospel. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, nang naratnan nilang naigulong na ang batong nakatabit sa pintuan ng libingan. Ngunit, nang pumasok sila, wala na ang bangkay ng Panginoong Jesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito. Nakita nila tukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang maipagkalunos sa mga makasalanan at maipako sa krus. At sa mga ikatlong araw ay muling mabuhay. At naalala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbabalik mula sa libingan, isinalaysay nila ang lahat na ito
labing-isa at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana, at Mariang ina ng Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na hibangan lamang ang kanilang sinabi, kaya hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Ngayon tumindig si Pedro at patakbo, nagpunta sa libingan. Yumukod siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita, kundi ang mga kayong lino. Kaya umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Amen. Let us pray. Aming Ama, salamat po muli o Diyos sa bagong araw na binukas mo para sa amin, Lord. Maraming salamat po sa pagkakataon ito, Lord, na kami po ay maagang gumising upang kami pong madama, Panginoon, ang muli mong pagkabuhay, Lord, ng 2,000 years ago. Panginoon, aming gunigunita ngayon, dakilang aming Ama na ang iyong buktong na anak ko, Lord, siya po isinilang at muling nabuhay Panginoon, at siya Panginoon ngayon ay nakaluklok sa iyong trono. Dakilang Ama, aming pong dalangin ngayong umaga, Lord, patuloy po kayong mahusap sa aming mga puso, ang mga salita na aming pakinggan ngayon, Lord, pahalagaan namin ng mabuti upang Panginoon, ito po ang siya po magdadala sa amin sa patuloy na paglakad sa bilang Kristiyano, Panginoon. Inyong samahan, yung pagpalain, ang abang lingkod. Ikaw po, Panginoon, ang siya po magbigay mga anointing sa iyong abang lingkod, Lord. Ikaw ang may taas, Panginoon. At ganyan po sa bawat nakinig, ikaw pa rin ang maglalagay ng iyong mga salita. Patuloy mong bigyan kapangyarihan, Panginoon, ang mga salita mo ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Good morning po at isang mataas na palakpak para sa ating Panginoon. Ayan, kumusta po yung maagang gising natin? Masarap pa ba ang pakiramdam na gumising ng maaga? Kesa sa tanghali na, di ba? Pag tanghali na, parang ang bigat ng katawan natin gising. Pero pag maaga kang gumising, din alam mo si Lord yung kakatagpuin mo, kakaiba. Ayaw ko lang kung nadarman nyo ngayon. No? Na kakaiba yung pagising mo, ang iniisip mo agad si Lord, pupunta ka doon sa isang lugar kung saan kakatagpuin mo ang presensya ng Diyos. Kakaiba yung iyong nararamdaman. Ano kaya kung naging ganito yung panambahan natin? No? Yung talaga naman siguro marami lalong late. Pero salamat sa Diyos, wala namang maraming late. Kaso maraming wala. Siguro sabi ng iba, kaysa malate ako, hindi na ako mag-church. Kaya, ayan. So, ano ba yung mensahe ng Panginoon? Happy Easter Sunday. Yan. So, pamagat po ng ating pong mensahe ngayon, the importance of the resurrection. Alam niyo po, ang pinagdiriwang natin na pinakamalaking pagdiriwang sa buong mundo, sa Christian country, ay ang Kapaskuhan. Amen? Yung Christmas party, yun, nagparty dahil Pasko, napakalaking selebrasyon po yan sa bawat bansa na kung saan ay naniwala sila kay Jesus Christ. Yun lang, hindi po, pagdating sa muling pagkabuhay ng Panginoon, parang hindi siya masyado. Pero salamat sa Diyos dahil hindi man siya pangkalahatan na ipinagdiwang na parang katulad ng Christmas. Ang mahalaga, ginaganap pa rin ng mga Kristiyano. Gunitain, gumising ng maaga para damhin, alalahanin ang muling pagkabuhay ng ating sinasamba at pinagdilingkod ang kinikilalang tagapagligtas. Amen? Ito po dapat, yung kung paano dapat pinagdiriwang ang Kapaskuhan, dapat higit ito Alam niyo kung bakit? Kung si Christ ay isinilang lang sa sanlibutan at hindi siya namatay, at kung namatay si Jesus at hindi muling nabuhay, walang kwenta daw yung ating kaligtasan. Hindi raw tayo naligtas.
ang kabuuan ng salvation ay kasama po yung pagkabuhay ng magmuli ng Panginoon. At sabi nga doon sa talata na sinabi ni Apostol Pablo, kung ang pag-asa natin sa buhay na ito, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay kukulang sa buhay na ito, tayo na raw yung pinakawawang tao dito sa mundo. Sabing gano'n. So, kaya nga po, ano ba ang importante o kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Bakit kailangan pa itong nating pag-usapan? Pansinin niyo po, meron po lang po akong kaunting napansin dito sa gospel na binasa kanina. Pakinggan niyo mabuti Umagang-umaga ng araw ng linggo. Ay, dito pala nagsimula talaga yung panambahan natin. Ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila na nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit, nang pumasok sila, nang wala na ang bangkay ng Panginoon. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito. Nakita nila sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit dito ko hinahanap? Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Sino po yung unang-unang gumising ng umaga? Mga babae, ano? Saan nyo, pansin nyo po yung mga kababaihan, maaga silang gumising. Walang kalalakihan kasama mga ito. Kaya, sa akin lang ito tsuri ko sa aking palagay, no? Pumunta tayo sa iba-ibang churches ngayon. Tingnan nyo po kung gaano karami ang lalaki, ang babae. Karamihan ho sa church, babae. Bakit kayo ganun, no? Kasi ito pong binasa nga natin, pagdating ng pagkabuhay ng magmuli, ito pong mga kababaihan ay very eagerness sila gumising para sa Panginoon. Kakaiba ang puso ng karamihan ng kababaihan. Sila yung seryoso pagdating sa pananampalataya. Kahit pumunta tayo sa iba-ibang denomination, tingnan mo ang daming bilang ng kababaihan kumpara mo sa kalalakihan. Minsan kalahati lang ang bilang ng lalaki o wala pang kalahati kasi lamang ang babae. Diba? Karamihan po yan. Marahil ang kababaihan po, meron po silang puso na meron po silang puso na yung bang seryoso sila pagdating sa Panginoon. Kaya yung mga itong sinalaysay dito na sila po yung kapag testimony na si Jesus ay muling nabuhay. Sila yung unang-una. Sila si Maria Magdalena, nilagay dito ang pangalan. At ito din po yung mga kababayang ito ang na-record na sila din po yung sumuporta financially kay Jesus at sa mga apostol, yung mga kababaihan. Until now, yung mga kababaihan, sila po talaga mga karamihan sa kanilang seryoso sa Panginoon. Ang mga kalalakihan kasi ang hirap akayin sa Panginoon. So mapalad tayo naman dahil may marami rin kalalakihan naglingkod sa Panginoon, pero lamang talaga kababaihan. Pansinin niyo po yun. Kaya nai-record ni St. Luke yung pong pagkabuhay na magmuli ng Panginoon. Bilang patunay din po ito na yung ating pong Panginoong Jesucristo hindi po siya basta leader lang ng relihiyon. Hindi po siya leader na tao lamang. Siya po ay taong Diyos na nagkatawang tao. Kasi nga ang bawat leader ng relihiyon na kinikilala na bawat relihiyon ngayon umiiral sa mundo, sila po ay nagkandamatay na. Pero si Jesus, nakaranas po siya ng kamatayan, pero 3 araw lang. At muling nabuhay. At alam niyo po sa bansang Israel, hanggang ngayon, ang pinalabas na kwento roon
si Jesus po ay hindi naman talaga muling nabuhay. Yun po hanggang ngayon po yan ang kwento. Ang sabi doon, pinalabas lang daw po na muling nabuhay, ninakaw yung bangkay ni Jesus at itinago. At pinalabas ng mga Kristiyano noong unang panahon na si Jesus ay muling nabuhay. Yun po ang kwento doon hanggang ngayon po yan. Kaya hanggang ngayon, ayaw ng paniwalaan na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya mahirap po makamtan ng mga taong hindi naniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Hindi po makakamit sila ng kaligtasan at hindi rin maaari nilang lalong hindi nila maranasan yung tinatawag na rapture. Kasi po yung muling pagkabuhay ng Panginoon, paglalarawan din po ito ng rapture. Ano ba yung rapture? Yung tayo po ay bubuhay din ng Panginoon. Alam niyo po tayong mga tao, pag ang pinag-uusapan natin ay kamatayan, bakit kaya parang takot na takot, no? Dito sa inyo dito, pag yung iba, lalo yung mga unbelievers, pag nag-uusap tungkol sa kamatayan, gano'n siya sa tingin, ba't gano'n? Ano yun? Parang sabi sa simba ko. Gano'n sila pag nagkwento ka tungkol sa tungkol kamatayan, pag-usapan mo parang ano ibig sabihin, kumakatok sila. Kaya parang sinusumpa niya huwag mangyari. Alam niyo po, bihirang pag-usapan, ang madalas pag-usapan dito sa church ay tungkol paano mabuhay ang Kristiyano. Paano mag-overcome sa mga sitwasyon ng buhay. Madalas po yung pag-usapan. Pero bihira ang pag-usapan yung muling pagkabuhay. Kaya, ang tunay na Kristiyano dapat hindi takot mamatay. Amen? Hindi natin may iwasan siguro, kakabahan ka kung oras muna, pero ang kagandahan mo dito, ang Panginoon ay nagbigay ng halimbawa na kung siya ay namatay, sabi ng Biblia, ang lahat ng mananampalataya, sabi, muli rin, kung tayo mamatay at kung paano si Jesus ay namatay, nakaranas ng kamatayan at naranasan niya rin yung muling pagkabuhay, tayo rin yung mga mananampalataya ay muling bubuhayin. Ibig sabihin, hindi natin dapat kinakatakutan ang kamatayan dahil pangsamantala lang naman yung kamatayan. Amen? Di ba? Siyempre malungkot ka, mamamatay ka o kaya yung mahal mo sa buhay, mamamatay, malungkot ka. Pero huwag mo isipin habang buhay siyang mamatay. Isang araw, bubuhay muli ang mga taong nananalig sa Panginoon. Anong importante o kahalagahan sa resurrection ng ating Panginoon? Number 1, atonement and resurrection are the two great foundation of stones of the gospel. Ito pala yun. Kaya pala, kailangan nating muling pakinggan, pahalagahan ang muling pagkabuhay ng Panginoon dahil ito daw po ang isang dakilang pundasyon na katulad ng bato. Pundasyon ba to sa gospel o sa magandang balita? Pakibukas nga yung 1 Corinthians 15:13. Pakinggan yung mabuti. 15:13 ng 1 Corinthians hanggang 14. Kung ito yung totoo, sa 12, ngayon kung ipinang-aral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo.
At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Kita niyo po yun, na kapag daw ay hindi muling nabuhay si Kristo, ang sabi nila, walang katuturan ng ating pananampalataya. At hindi pa daw po nahahango ang ating mga kasalanan kung hindi binuhay muli ang Panginoon. Ito pala ang kabuuhan, talagang kabuuhan ng pagkaligtas natin, yung muli niyang pagkabuhay. Kaya nga po, ito po yung ating pong, bakit po natin kailangan pakinggan ng umagang-umaga? Bakit kailangan natin gumising? Upang maranasan natin yung naranasan ng mga taong nakasaksi 2,000 years ago, nakasaksi ho sila nung maaga silang gumising, pumunta sa libingan, dinasaksihan nila yung pagkabuhay ng magmuli at sila po'y nagpatutuo. Sumulat si Lucas kung paanong napatunayan ng mga mananampalataya si Kristo na ating sinasamba, yung lahat ng sinabi na siya ay mamamatay at muling mabuhay sa ikatlong araw ay naganap. Amen? At ang kahalagahan daw po dito ay ito daw po ang pundasyon ng gospel o na mabuting balita. Dalawa daw po yung pundasyon nito. Yung atonement, ano yung atonement? Katubusan at muling pagkabuhay. Dalawa po ito ang napakahalaga pagdating ho sa gospel. Hindi dapat maisantabi yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi dapat ang mabigyang diin lamang ng mga ngaral ng Panginoon ay yung pagkamatay na lang. Dahil kung namatay si Kristo at hindi muling nabuhay, wala daw po 100% na salvation ang maranasan natin. Amen? Ito po yung good news. Ito po yung magandang balita. Sabi nga tayo rin daw po na mananampalataya ng ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagparito, hindi po second coming, kundi yung rapture. Yung rapture po na tinatawag, anytime, mamaya, bukas, sunod taon, pwede hong mag-rapture. Ang rapture, sinalakay na po natin yun. Si Jesus hindi bababa dito sa lupa, kundi doon lang siya sa alapaap. Doon lang siya. At makikita siya sa lahat ng tao sa mundo na nasa alapaap. Ngayon, ang mga namatay kay Kristo ay muling bubuhayin sa panahon na yon. Kaya nga, hindi po nagtatapos ang buhay natin dito sa lupa. Kaya ang tunay na Kristiyano, hindi tayo takot humarap sa kamatayan sapagkat ang kamatayan ay pansamantala lang sa atin. Amen? Naniwala po ba kayo? Parang yung ibang word of God, malagi nating tinatalakay pagdating sa muling ikaw at ako at muling buhayin, bihira at parang hindi masyado buhay sa tao, parang hindi masyadong pinaniwalaan ng tao. Na yung taong niya na nanampalataya sa Panginoon, sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, muli rin niyang bubuhayin. Kaya hindi dapat tayo masyadong malungkot kapag tayo may namatay na mga kapatid sa Panginoon. Meron tayong lungkot, of course, pero huwag namang sobra. Kasi yung iba ho, pag namatay, grabe yung lungkot nila. Yung iba, alam niyo po ba, di ba mag-asawa? Nangyari ito pero hindi sa mga Kristiyano. Pag namatay yung lalaki, linggo lang pagitan, namatay din babae. Sumusunod yung babae. Kasi masyado niyang dinamdam. Yung iba nga sinasadya pang magpakamatay dahil dun sa minamahal nila na namatay. Masyado po nilang itong dinadamdam. Hello? Ayaw po ba ganun pag may nawala dapat hindi ganun yung ating mindset. Parang iniisip matutulog lang siya. Isang araw, magkikita din kaming muli. Amen? Lahat po ng ating minamahal, kapatiran, pag namatay yan, titingnan mo siyang natutulog lang. At sa pagbabalik ng Panginoon, muli-muli tayong magkikita ang bawat isa sa atin. Sabi nga doon sa 1 Corinthians 15, sa pagkabuhay na magmuli, ikaw at ako, wala nang kapintasan.
Wow! Wala na tayong kapintasan, physically, spiritually. Perfect po ang lahat na meron tayo. Glorified body. Hindi na tayo yung nakagawa tayo ng kasalanan. Hindi na. Kasi mga binanal na tayo, binabago na tayo ng Panginoon. Sa ngayon, kakasala pa tayo. Kasi nasa physical pa tayo. Pero yung glorified body, yung pagkabuhay na magmuli, sa about isa sa atin, hindi na po. Wala na tayong yung human nature. Kundi heavenly nature na yung meron tayo. At doon sa kaharian ng langit, napakasaya doon. Minsan dito sa mundo, sabi nga nila, bitin sa sarap, sagad sa hirap. Dito sa mundo, bitin sa sarap, sagad sa hirap. Pero doon po sa langit, hindi ka mabibitin sa sarap ng buhay. Amen? Pero parang sabi natin, parang nalulungkot naman ako kasi iwan mo ang pamilya ko. Pagdating doon, hindi mo na iisipin yung mga naiwan mo sa lupa. Kasi alisin ng Diyos yung mga alalahanin mo sa isipan mo. Ganun po yun para lubusan mong ma-enjoy ang buhay mo sa piling ng Diyos. Hello? Kaya yung panahon na kung saan tayo po ay bubuhayin ng Panginoon o tayo ay kukunin ng Panginoon, huwag nating kalilimutan na sa kanyang pagbabalik, anytime, mabubuhay tayong muli. Yan po. So number 2, the fact of His resurrection proves the atonement of all sin, past, present, and future. At least for those who will believe. Ang ganda, no? Sipin niyo po yun, ha? Yun daw katunayan, yun daw kahalagahan ng kanyang pagkabuhay ng magmuli. Ay yung pong kanyang pagtubos sa lahat ng ating kasalanan, yung present, yung past, saka yung future. Sipin niyo po yan, natubos na, pati yung maaari pa nating magawa bukas, mamaya. Sipin niyo po huwag niyo po sabihin, mamaya hindi kayo magkasala. Amen? Araw-araw, minsan kakasala tayo Yung bad words na minsan, pag nagalit tayo, bigla nang lalabas sa bibig natin kung minsan. Ewan ko lang kung minsan sa isip, hindi bibig ka sa bibig mo, sa isip mo. Minsan naman, nag-iisip ka ng negative sa kapwa mo. At yung iba pa nga, mabigat, nakakalungkot, nakakagawa talaga ng physical na pagkakasala. Hindi ganun. Pero wag sana po kalimutan na past and present and future, ikaw po ay tinubos na ng Panginoon. Kasi po, ito pong mindset ng Kristiyano, pag nagkasala na po, nahiya na po lumapit sa Diyos. Pero, nahiya nang magsimba, nahiya nang sinasabi hindi ako karapat-dapat sa Diyos kasi ganito ako nakakasala. Abay, hindi po ganun. Alam po ng Diyos kung hanggang saan tayo. At alam niya, kaya nga po siya sinilang dito, namatay at muling nabuhay para matubusin tayo sa kasalanan. Dahil wala tayong kakayahang mabuhay sa sarili natin. Wala tayong kakayahang iligtas ang ating sarili. At alam niya na hindi tayo maaari tayong magkasala. Kaya nga yung dugo niya ay hinahandog sa Diyos. Anytime na tayo nadadaig ng kasalanan, palagi na rin ang dugo ng Panginoon upang ipanglinis sa atin. Kaya yung confession, yung kumpisal, sa kanila yearly yung iba Ang kumpisal sila taon-taon. Sa atin, gabi-gabi. Amen. Bago tayo matulog, may ganito po bang sit up sa ating sarili? Bago tayo matulog, humingi tayo ng kapatawaran. Bakit? Hindi lang tayo humihingi ng gabay sa magdamag ng ating pagtulog, kundi bago tayo matulog, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Bakit? Maaaring mula nung umaga, maaaring nagkasala tayo at mahirap mo yung bigla kang namatay nung gabing yun.
Tapos hindi mo naihingi ng tawad sa Diyos. Nagawa mo nung nakalipas na mga oras. Minsan mahina tayo minsan, lalo pag emosyon ang gumana sa atin. Minsan nagkakasala tayo. Kaya bago tayo matulog, humingi tayo ng kapatawaran. Direct to God. Hindi na kailangan idadaan sa mga pare. Kasi ang praise natin, ang pare natin na ngayon, si Jesus Christ. Binuksan niyo. Alam niyo pong lumang tipan. Ang kwento ng lumang tipan kasi, kapag ikaw ang nagkasala, ang mamagitan sa iyo, ako na isang pare. Halimbawa, si Sister Marilo, nakagawa ng kasalanan, magbigay sa akin ng handog para ipagpatawad sa akin. Ako yung magano sa altar. Ritual yun eh. Yung handog ng dugo ng hayop, kakatayin ni Marilo, bibigay sa akin to. Handog to sa kasalanan. Eh, dadalhin ko doon sa sanctuary. Then, iwisik ko yun doon bilang ganon po yung ritual ng lumang tipan. Yung mga priest, ang siya pong may kakayahang lumapit sa Diyos. Sila lang po ang nakipag-usap sa Diyos. Pero nitong pong pagkamatay ng Panginoon, yung napunit yung tila, nung napunit po yun po ay simbolo po yun ng pagbubukas ng Diyos na bawat isa sa atin ay pwede nang lumapit sa Diyos. Mag-direct na tayo. Wala nang praise na tao, kundi ang Panginoon na direct na personal na tayong lalapit sa Diyos sa pamagitan ng Jesus. At si Jesus na po yung mamagitan para sa atin. Amen? Ganun na po yung sit-up. Hindi na po yung sa Old Testament ng pamamaraan ng ano. Hanggang ngayon, ganun ginagawa nila. Kaya, bilang mga anak ng Diyos, lagi nating isipin na itong pagkabuhay na magmuli ng Panginoon ay tinubos niya yung kasalanan natin, yung past sin, present sin, and future sin. Pero po, dapat hindi naman natin abusuhin. Ay, okay lang magkasala ako dahil pagtatawarin din naman ako ng Panginoon. Mahirap po yun. Mahirap po pag inabuso din natin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Minsan pag inabuso natin ang Diyos, katulad din siya ng ating Ama sa langit. Papaluin niya tayo para matuto tayo. Amen? Ayaw niyang hayaan na ikaw lalaking square. Kaya po, minsan pag nagawa tayong kasalanan, may palo tayo. Akala natin lahat pagsubok. Minsan pinapalo tayo. Kasi matigas ang ulo natin. Gumagawa tayo ng mali sa paningin ng Diyos. Eh, sabi, Lord, salamat sa pagsubok na ito. Anong pagsubok? Pinapalo ka na nga eh. Ayaw pa magtino. Eh, minsan sabi ko, Lord, kayo na pong bahala magdisiplina ng Panginoon sa mga taong ito. Na kahit anong paalala mo sa kanila, ayaw sumunod, kayo na lang pong bahala sa kanila. Kulang lang sabihin, paluin mo sila, Lord. Kulang lang sabihin gano'n eh. Kasi may mga tao ang tigas ng ulo. Kahit anong sabi mo, ayaw sumunod. Kung minsan ikaw pang pastor ang masama. Alam niyo po mga kapatid, ang pastor po, katulad po yan ng tatay. Ayaw niya yung kanyang mga anak ay mapariwara. Kaya pag ang pastor ng pag-alala sa atin, instead tayo magalit sa pastor, magpasalamat tayo na mayroong nagpapaalala sa atin. Huwag tayong magtsamdam, huwag tayong magsabi na si pastor. Alam niyo po sa totoo lang, kaming mga pastor, hindi namin i-expect na lahat ng nandito ay loyal sa amin. Hindi namin i-expect na. Meron lang ilan-ilan ang aming na-expect, pero hindi lahat. Kasi may mga iba ho nagtatanim ng sama ng loob pag itinuwid mo. Parang kami yung kontrabida. Pinaalalahanan lang naman tayo para hindi tayo mahiwalay sa Panginoon. Amen? Kaya kami, tanggap na namin yun yung buhay pastor. Minsan kami yung napapag-usapan. Ay, si pastor, ganito yan, ganyan yan eh. Kaya, di ba, may drawing doon minsan si pastor, puro kutsilyo na kadali, puro nakatarak sa dibdib niya eh. Kasi maraming galit kay pastor. Bakit? Alam niyo yun. Hindi niisip na ang puso ng pastor ay puso ng Diyos.
Ayaw niya na tayo po palamya-lamya sa paglilingkod sa Panginoon. Ayaw niya na tayo mabuhay sa maling ginagawa. Dahil kapag tayo po ay hindi mo tayo tinutuwid ng pastor, hindi mo maranasan yung muling pagkabuhay. At doon sa piling ng Diyos. Tandaan niyo po, sa muling pagkabuhay, rapture, lahat ng mananampalataya ay bubuhayin. Ang maiiwan dyan po yung mga hindi ligtas. At second coming ni Jesus Christ, sila ay bubuhayin din, pati mga masama bubuhayin. Ang bad news, ang mga masamang tao, hindi nanampalataya sa Panginoon, hindi naglilingkod, go to hell. Yun yung bad news. Bad news po sa mga taong baliwala ang pagsamba. Bad news sa mga taong, wala yan, pera-pera lang yung church. Bad news sa kanilang pagbabalik ng Panginoon, second coming, judgment po yan. Magkita-kita naman sila doon sa impyerno. At doon po, walang enjoyment sa impyerno. Lahat pagtangis, pag-iyak. May pagkabuhay din muli ang mga masamang tao at walang pananampalataya. Bubuhayin din sila. Tandaan niyo po yan. Bubuhayin din sila. Ang hindi lang maganda sa kanila, pagkatapos humarap sa Diyos, impyerno ho naglagablab, naghihintay sa kanila. Dito pa nga lang, kunting init na, reklamo na, di ba? Reklamo. Kumas po yung apoy. Apoy na hindi namamatay. Sabi pa doon sa may mga uod pa. Oo, buhay na uod, hindi rin namamatay. At wala pang ibang marinig doon sa impyerno, kundi pagtangis at pagngangalit ng mga ngiti ng mga tao. Pagsisisi. Sana nakinig ako kay pastor. Sana nakinig ako kay brother na kapitbahay namin, kay sister na kapitbahay namin, nagpaalala sa amin, manumbalik sa Panginoon. Sana nakinig ako. Puro pagsisisi ang marinig mo doon. Pero pag nasa impyerno ka na, tandaan niyo po, wala nang pwedeng kumuha sa doon. Sinalibutan ako nung sumali ako ng recollection ng Catholic. Noong una, ang ganda ng pagka-deliver kasi alam niyo yung mga pare, aral yan eh. 10 years ko yung hinubog, mga pare. Ang galing mag-English yan, ang galing mag-deliver ng word of God. Napakagandang napakinggan magsalita. Kaso hindi sila bibigyan. Then, ganda ng preaching niya kasi English eh. Di siya pa yung nagsalita. Medyo tayo ng kontiya kasi wala namang Sunday school. At damihin natin yung salita ng kahalagahan ng Panginoon. Okay, mamadali, hindi naman mainit at naghihintay rin naman yung patisan natin. May kape rin naman. Di ba? Kaya, easy muna kayo makinig ngayon. Di kami naman nakinig. Kasi nandun siya sa screen eh, ganito. Tapos, nilagay pa projector. Nagsasalita siya noon, English speaking. Magaling mag-English. Alam niyo mga pare, magaling mag-English. Kasi hindi yan tulad namin na karamihang pastor. Hindi naman talaga mataas ang pinag-aralan ng maraming pastor. Pero ang pastor, grade 1. Hello. Pero mga iba hindi marunong magbasa. Pastor yun, pero very anointing. Kasi pagdating sa spiritual, hindi po yung knowledge ng sanlibutan ang pinag-uusapan, kundi yung anointing ng Diyos. Mga apostolo, mangingisda yun. Hindi maaral mangingisda. Si Jesus nga, anak ng karpentero. Karamihan ginagamit ng Diyos, mga simpleng tao lang. Pero ngayon sila dito mga galing mag-deliver. Grabe. Kaya mamangha ka ng katalinuhan. Bandang huli, sabi niya, ito na. Huwag kayong matakot mapunta ng impyerno. Sabi ng pari. Dahil kahit nasa impyerno kayo, handa kayong kunin ng Diyos doon. Kita niyo, nakakapangilabos. Ano yan, nagkamali ang Diyos paglagay sa impyerno? Ay, sorry na, nahihagis ka na. Ganun ba yun? Hindi po. Bago po ilagay ang tao doon sa impyerno, judgment muna. Babasahan ka muna, titignan mo yung pangalan mo, kung narito ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Meron pong aklat ng buhay pagharap sa Diyos. Pag titignan doon, nakuha na yung pangalan mo dito, brother.
Lagi ako nagcha-church. Every Sunday, active ako. Ako, mahirap. Ayoko nga active ka nga. Ang problema nga, paglabas mo mula mo Monday hanggang Saturday, ang ginagawa ko yung labag sa akin. Hello? Hello? Kaya hindi po lahat na nagcha-church nakakatiyak ng kaligtasan. Kapag hindi ka po namumuhay sa aral ng Panginoon. Sabi ng 7:20 ng Mateo, hindi lahat ng tumatawag sa akin ay papasok sa karayaan ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kahit ang Diablo, kumikilala kay Christ Sapat ba yun? Hindi po. Tingnan mo yung mga tao dyan sa paligid natin. Hindi natin sinatulan masamang umatol, pero makita mo, ang bukang bibig, Diyos din. Diba, ganda nga bibig niya, puro Diyos din. Pero may galitin na lang. Timba, katangkat-tangkat. Hindi tayo mahatol, amen? Tama po kung mahatol. Tingnan niyo po yung mga tao dyan pag kinausap mo. Religious sila. Pero tingnan mo yung ginagawa. Tutungkit, lalasing, chismis, hindi nagcha-church, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nananalangin. Dalawa, may kabit. Parehong babae nagsasama, nag-aasawa, parehong lalaki nag-live-in. Pero sabi na, mahal namin ang Diyos. Christian din kami. Tingnan yung ginagawa araw-araw. Baliwala sa kanilang bibig ang pagmumura. Baliwala sa kanilang pagsamba. Nilapitan mo nga, ayaw pa Dalhan mo na nga ng pagkain, ayaw pa. Kinakatok mo, bahay-bahay mo, mag-usap tayo, mag-aarates mo, ayaw pang lumabas. Kristiyano daw sila. Isipin niyo po yun. Kapag nagsalita sila, akala mo mga banal din Maya-maya, ayun na. Sige na, umpisa na. Pagkabuhay na, buhay na ang Panginoon, inuman na. Ay, yung kanilang ritual na maraming bawal, wala na. Tabi na yun. Whole year sila mag-enjoy, lahat na gusto gagawin. Maya-maya, rambulan, suntukan, patayan. Pagdating na naman ng mahal na araw, banal-banal muna tayo ngayon. Kasi mahal na araw. Yung iba hindi makatiis. Bago magmahal na araw, tatago nila yung mga anak. Pag mahal na araw, doon sa sulok niya, nagiinom yan. Kasi wala nakita. Hindi makatiis yung iba, nagtatago yan. Yan yung kanilang buhay. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi lahat nagsasabing sumampalataya siya kay Christ ay papasok sa karayaan ng langit. Yung sumusunod lang. Take note. Kapag magbuhay natin ay pawak paglabag ang ginagawa, yung pagkabuhay na magmuli ng Panginoon, hindi mo maranasan sa piling niya. Maaaring sa impyerno po tayo. Kaya nga, kung meron man tayong seryosuhin sa aspeto ng buhay natin, okay naman yung seryosuhin mo yung trabaho mo. Kasi diyan tayo kumukuha ng kabubuhay natin. Seryosuhin mo rin yung pamilya mo. Dapat lang. Yung relasyon mo sa asawa mo, seryosuhin mo rin. Dapat lang. Pero higit sa lahat, yung pananampalataya mo. Kasi diyan nakakonect yung resurrection mo rin, yung muli mong pagkabuhay. Tatamuhin mo yung buhay na walang hanggan, buhay na wala ng kamatayan, buhay na kasaganaan, buhay na wala ng pag-iyak, buhay na wala ka ng alalahanin, wala ng sakit, wala ng pag-iyak, walang pagdaramdam, pagdurusa sa piling ng Diyos. Hello? Excited tayo, no? Sana, Lord, kunin mo na lang ako. Sarap ng buhay dyan, hindi ba takot Lord, ayaw ko pa. Oo naman, kasi may mga anak ka parang naalala ng mga anak mo. Asawa mo, maisip mo na anong maging buhay nila pag kinuha ka. Pero huwag ninyong kalimutan sa piling ng Diyos. Walang kalimutan. Amen? Palakpakan natin si Lord.
Ang buhay natin dito sa lupa, lahat ng ating naranasan pangsamantala. Pero sa pagkabuhay na magmuli, lifetime enjoy with the Lord. Wow. Aanihin mo yung lahat ng pagpapagal mo dito sa lupa para sa Panginoon. Aanihin mo yan. Huwag mong maliitin yung pagdalo mo. Kahit nangihina ka, kahit medyo masamang pakiramdam mo, dumalo ka sa gawain. Kahit busy ka, binibigyan mo ng pagkakataon sila, huwag mong po yung pang hinayangan. Dahil lahat mo yan, papalitan ng Diyos yan ng kasaganaan, kasiyahan na hindi mo naranasan sa buong buhay mo. Amen? Di ba mabuhay ka, napiling ang Diyos sa lahat ng bagay, walang kailangan, wala kang alalahanin, walang kuryente, monthly, walang tubig na babayarin, bahay bayarin, dito, naku, parang, naku, bayaran naman ang tubig, naku, bayaran naman ang bahay. Di ba? Naku, wala na tayong pabiling bigas. Daming inaalala dito. Pagdating doon sa langit, kuya-kuy ka na lang. Dahil lahat ng kailangan natin, naroon na. At yun po higit pa sa paraiso ni Eva at ni Adan. Ang paraiso na yun na inihanda ng Diyos sa atin. Isang daigdig na bagong daigdig sa muling pagkabuhay natin. Kaya nga po, the resurrection, pangatlo, the resurrection of Christ guarantees the resurrection of all sins. Hindi sins yung banal para sa mga banal. Kaya nga po sabi ng 20, pakinggan niyo po. Kunti na lang po. 1 Corinthians 15:20, pakinggan niyo po. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Katibayan din daw po yun, yung rapture, na muli tayong bubuhayin. Halimbawa rin daw po yun. Na ang bubuhayin po dyan, ayun po mga nananalig sa Panginoon. At ito po, nung buhay pa ang Panginoon sa physical kasi si Jesus, actually, si Jesus po, hindi naman namatay. Na yung kanyang pagka-Diyos hindi namatay. Yung physical niya lang ang namatay. Yung pagka-Diyos ay napiling Diyos. Kaya po, iba po yung physical ni Christ, iba rin yung kanyang pagka-Diyos. Amen? At kapag nakarinig kayo ng ganito, Maria, ina ng Diyos. Mali po yun. Tandaan niyo po, walang ina ang Diyos. Ama meron. Diyos Ama. Pero walang Diyos Ina. Yung physical niya, merong pinagdaanan doon si Maria. Yung physical yun. Pero pagdating sa pagka-Diyos, Hail Mary, Mother of God, mali ang may Mother of God. Iba po yung pag-uusap pagdating ng spiritual na pag-uusap patungkol kay Diyos, wala siyang ina. Kaya nga walang sexual nangyari. Hindi nga siya ginalaw ni Jose. Ganon po yun. Walang ina ang Diyos. Kasi mali po yung sabi na, Hail Mary, Mother of God. Wala pong Mother ang Diyos. Ama, meron Diyos Ama. Anak, Espiritu Santo. Pero pag ina ang pag-uusap, wala po. Meron pa tinatawag silang Most Holy Father. Sipin niyo po yun. Bakit napunta tayo doon? Kasi gusto ko pong bigyang diin yung pong kahalagahan ng ating pananampalataya sa nag-iisang Diyos. Na maraming mali na yung mga pag-deliver na salita ng Diyos. Pakibukas po muna tayo dito sa John 5. Kasi kaya po pala nabanggit yung dinanggit ni Jesus na sa kanyang nung nabubuhay pa sa physical, siya po ay may ipinahayag. Sa 5:24 hanggang 29, pakinggan nyo. Sinasabi ko sa inyo, sa Juan po ito,
Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, si Jesus po yung nagsabi nito. Darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama, ang may kapangyarihang pagbigay buhay. At ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. At lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan. At lahat ng masama ay parurusahan. Kita nyo? Yan po yung pagkabuhay ng magmuli na pangangaral ni Jesus. Doon din sa mga taong nananalig sa Kanya. Mayroon pong pagkabuhay na magmuli. At hindi po ito spiritual na ibig sabihin ni Jesus, yung mabunagin ka, hindi po. Literally, yung nakadibig daw po sa libingan, lalabas. Patay ka na, oh. Butot balat ka o kaya alikabu ka, marinig ni Diyos. Babangon kang muli, magiging tao muli. Pero ang taglay mo ngayon, heavenly body na. Bubuhayin ka muli. Kaya mga kapatid, huwag nating katakutan ang kamatayan. Kapag tayo po ay may sakit, huwag tayo mataranta. Hello? Yung iba, pag may sakit na tataranta, naku, baka mamatay na ako. Punta tayo kay doktor, punta tayo doon. Punta natin si ano. Magpatawas na lang kaya ako. Hello? May mga ganun, bahala na magpatawas ako, baka mamatay na ako. Baka kulang ito, kulang. Ay pumunta sa doktor, di gumaling. Pupunta tayo ulit sa ibang doktor, magkautang-utang na tayo. Takot mamatay. Eh ano ngayon? Kung wala kang pera, eh Lord, wala akong pera, wala kaming pampadoktor, Lord, ikaw aming doktor. Kahit pumunta ako ng doktor, kung oras ko na. Bakit tayo mamatay? Bakit takot tayo mamatay? Naghihintay naman yung muling pagkabuhay. Matutulog ka lang naman. Ayaw mo nun? Wala nang problema. Yung lang iba, napapakamatay na nga eh. Hindi makahintay eh. Masyadong excited yung iba, hindi naman, masama yung magpakamatay, ha? Huwag niyong unahan ang Panginoon, bad din yun. Okay, meron pa akong talatang babasahin na ito po inihanda sa atin ng Panginoon. Dahil doon sa kanyang ginawa sa muling pagkamatay, siya namatay at muling nabuhay. Sa ikatlong araw, meron po siyang sinabi nung siya po yung nagkatawang tao. Sa 14:1 hanggang 3, ng 1. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay na aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sa inyo, at paroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako, isasama ko kayo sa kinaroonan ko. Sabi ni Jesus. Ang ganda, no? Babalikan tayo ni Christ. Kukunin na tayo, isasama doon sa kanyang mga mansyon. Isipin nyo, dito nangupahan lang tayo. Dito bahay natin, tagpit-tagpit lang. Pagdating doon, in my Father's house are many mansions. Mansion ang tirahan natin, inihanda ni Christ. Diba, huwag tayo matakot mamatay. Matakot tayong mawala sa Diyos. Amen? Kasi hindi mo maranasan yung kaharian ng Diyos kapag nahiwalay ka sa Panginoon. Dapat yan yung pangambahan natin. Kabado akong mawala kay Christ. Dapat ganun. Pagdating ng kakunting sakit lang, nanginginig na eh. Eh ano nga yung mamatay ka?
Ay ko po, hindi ko po pinagmayabang. Anytime, hindi ako takot mamatay. Pero nag-iingat pa rin ako. Amen? Kasi nasa atin rin namin pag-iingat. Hindi ko mo, may Diyos ka, ibara-bara ka na lang. Hindi ho. Huwag mong pangunahan ang Diyos. Kapag oras mo na, hindi matakot. Ang mahalaga, nakahanda. Bakit? Nagliligo kay Christ. Hindi ka ma-perfect, pero nanatili ka. Ano mo yung tao perfect lang sa una, pero ngayon hindi na nagpapatuloy. Mahirap po yan, impyerno po yung mga tao hindi nagpapatuloy sa Panginoon. Nakapamuhay silang perfect, halimbawa perfect silang sa loob ng isang taon, hindi naman nanatili. Daig mo pa. Hindi nga tayo perfect, pero nanatili tayo hanggang wakas. Yung iba, naka-perfect, hindi na nagpatuloy. Impyerno pa rin. Sapagkat sinabi ng Diyos, ang nanatili hanggang wakas, ay siyang maliligtas. Amen? Palakpakan natin si Lord. Awitin natin yung word is lang. Sister. Tawagan natin yung ating guitarist. Tawagan natin si Sister. Ang dami yun sa message. Thank you, Jesus. Hallelujah. We love you, Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoong Jesus. Hindi mo pinagkait ang lahat para sa amin. Thank you for this cross. Thank you for seated on the throne. Crown you now with meaning crown, your empty glory high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Instant pa. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, carrying all my sin and shame, and love you paid, and gave amazing grace. Thank you for your love, Lord. Thank you for the nearness. Wash me in your blessed flow, and now I know you'll forget.
is the Lamb, sitting on the throne, crowning us with meaning crown. Your rested glorious. I am lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is thy love. Worthy is thy love. Worthy is thy love. Let us pray. Kasapin natin siya personal, mga kapatid. Salamatan natin siya sa lahat ng ginawa niya. At tayo nalabas dito sa tuwing araw ng panambahan na hindi natin siya nakakausap at hindi natin siya napasalamatan. Wala tayong kakayahang iligtas sa ating sarili kahit anong gawin natin. Siya lamang ang nagligtas sa atin. Siya namatay sa cross. Namatay siya ng 3 araw, ang kanyang physical, at muling nabuhay sa 3 araw. At ngayon na, ang kapanahon ng ito, ating inaalala ang muli niyang pagkabuhay sa kabuhan ng kanyang pagtubos sa atin. Napakabuti ni Lord sa atin. Kung mayroon man tayong ibigin higit sa lahat, walang iba si Jesus. Ang Diyos, dahil siya ang lahat na may-ari ng buhay natin, na ating kalakasan, na ating kinakain, na ating iniinom. Lahat ng mayroon tayo ngayon, siya po may ibigay sa atin. Higit sa lahat yung pong kaligtasan, siya rin ang may bigay niya. Sinusukli alam natin na paglilingkod. Ngayon po tayong manglupay-pay, mga kapatid. Pinatunayan na ng Diyos ang lahat. Upang tayo po hindi mawala ng pag-asa. Patuloy natin gawin ang kanyang kalooban. Huwag tayong magpahadlang sa gawa ng kaaway. Huwag natin pakinggan si Satanas sa buhay natin na laging bumubulong upang manghihina tayo. Huwag natin pakinggan kundi si Lord ang lagi natin pakinggan. Siya ay namatay at muling nabuhay at nanatiling buhay para mamagitan sa atin. Minsan nagkakasala tayo, huwag natin watulan ating sarili. Huwag din tayo mag-enjoy sa kasalanan. Dahil kuminsan naman namamalo ang Panginoon. Lagi tayong hingin sa Diyos na manatili tayong maglingkod habang tayo may hininga. Lagi tayong hilingin sa Kanya na huwag tayo manghinawa. Paghariin sa ating puso ang pag-ibig, pagpapatawad, pag-unawa sa ating kapwa. At kung mayroon man tayong higit na iibigin, walang iba ang Diyos. Pangalawa lang ang ating kapwa. Salamat, Lord, Father God. Alam po namin, Lord, na hindi madaling makita na parusahan ng iyong anak. Subalit, inyong tiniis ang lahat. Dahil sa kapahayagan ng iyong pag-ibig sa amin. Napakabuti mo sa amin, Father God. Salamat po marami sa iba nyo lahat ng papuri, papasalamat sa pangalan ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Praise the Lord. Happy Easter Sunday, everyone. Thank you, Lord.
Amen. Na-bless po ba ang bawat isa sa isang napakagandang mensahe na inatid po sa ating pastor? Maraming salamat po sa buhay ni Pastor Jerry. At sa pagpapatuloy naman po ng ating gawain, para po sa ating operatory ay inainahan ko po na basahin natin ang ikalawang Korinto 9 verse 7. Ang sabi po dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kaganahan. Yan po ang sabi sa ating offering. Dapat po naging nandoon ang ating mabuting puso po at tayo po ay hindi napipilitan lamang. Hindi lang po sa pagbibigay po ng pera, pwede tayong magbigay po para makita po ng Diyos sa ating good heart po. Hindi lang po sa tamang tithes and offering, kasama rin po doon yung mga maliliit na bagay na pwede po natin gawin sa simbahan. Kung may simple po tayong pagkain lang, pero sa bawat ihasik po natin na may magandang puso po, ang Diyos po magbabalik noon para po sa atin. Amen po. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin para sa ating mga offering. Minsan pa, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon ito, Panginoon, na kami ay nandito, Panginoon. Iniimbitahan ka muli namin, Panginoon, para sa offering namin, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, na magbibigay ng may mabuting puso, Panginoon. Na ito, Panginoon, perang ito, Panginoon, ay magamit, Panginoon, para sa ikalalawang, Panginoon, para sa iyong gawain, Panginoon. At ganoon din po, Lord, ang mga magbibigay, Panginoon, na ito, Panginoon, ay galing sa kanilang puso. Pagpalain mo sila sa lahat ng aspekto ng kanilang buhay, Panginoon. At ang bawat itinatanim namin, Panginoon, alam namin, Panginoon, na ito ay natatanim sa matabang lupa, Panginoon, at aanihin namin sa matabang at tamang panahon, Panginoon, dahil sa iyo nga po, Panginoon, ay walang imposible, Panginoon. Sa iyo po na pinagtitiwala, Panginoon, ang aming mga offering, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ito, Panginoon, ay hindi mo kailangan, Panginoon, pero ito yung susi, Panginoon, para mas pagpalain mo pa kami, Panginoon, para mas lumago pa kami, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, sa ilamang po lahat ng pagbulit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin para po sa ating closing prayer. Panginoong Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, purihin at nakinangalan mo, Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa pagtatapos po ng aming gawain. Purihin ka, Panginoon, at maraming salamat po sa lahat po ng ginamit ngayon upang magtagumpay po matapos ang gawain ito para sa nakinangalan mo. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong gabay. Maraming salamat po sa inyong presensya, Panginoon, at kasama po sa amin sa araw na ito. Nawa po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay makauwi po ng ligtas sa kanilang mga tahanan. At ganoon din po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, at magnilay-nilay po, Panginoon, at maisang puso po nila, Panginoon, ay inyong sakripisyo para po sa amin. Tunay po napakadakila mo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high
above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. Tas natin makamay kay Lord. Dakilang Ama, muli o Diyos, inyong paspasan, inyong mga anak, patuloy mong pagkalooban ng kalakasan, physically, bigyan ng kagalingan ang sino mang may karamdaman, at silyuhan na yung banal na dugo, upang hindi mapinsala, hindi matabla na anumang sakit at karamdaman. Paspasan mo, dakilang Ama, higit sa lahat yung aming espiritual na pagkatao, patuloy yung pag-alapin, palabuin, upang sa gayon, anumang sitwasyon ng buhay makapagpatuloy sa kami, maparangalan ka sa aming buhay. Ganyan din po, Diyos, sa aming mga material needs. Paspasan mo, dakilang Ama, yung aming po mga business. Yung po mga nag-business, yung paspasan, upang ito at patuloy na lumago. Ganyan po ang mga nakuhay, patuloy mo increase ang kanilang mga sahod, Lord. Bigyan mo mga stable na trabaho ang paspasan. Gawin mo rin, paspasan mo rin kami upang maging pagpapala kami sa mga nangailangan. Paspasan mo kami, Ama, sa lahat ng aspito ng aming buhay, buong pamilya namin, Lord, at maging pagpapala kami sa iba. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Good morning, everyone. God bless you all. Magkamayan tayo. Happy Easter Sunday. Huwag kayong umuwi ha, dahil meron tayong pandesal. At magsakape tayo habang tayo nagkikwentuhan.